Ang pagkamatay ni Madam 27 ay lumikha ng isang hindi pagkakasundo na yugto para sa pagdating ni Zhang Yi at iba pa. Si Zhang Yi, na orihinal na nagplanong maligo, ay wala na sa mood sa sandaling ito. Hinawakan niya ang malambot na buhok ni Huahua at mahinahong bumalik sa silid kasama ang lahat. Araw pa noon at wala siyang balak na kumilos. Hihintayin niya si Pajijesang na makipagkita sa kanyang pagbabalik at pagkatapos ay magpapasya sa kanyang susunod na aksyon. Gayunpaman, gumawa din siya ng pag-iingat. Kung may gustong gawin sa kanila ang pamilya Paji dahil sa pagkamatay ni Madam 27, hindi mahuhulog si Zhang Yi sa isang passive na sitwasyon. Hindi nagtagal, bumalik ang mayordoma na si Loeb para hanapin si Zhang Yi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta para humingi ng tawad, ngunit paulit-ulit na humingi ng tawad kay Zhang Yi at sa iba pa. Dear guest, I'm really sorry sa nangyari kanina. It was because we failed to take care of her that she disturbed your guest. Sana huwag mong isapuso ang bagay na ito. Mahinahong tanong ni Zhang Yi, kumusta ang investigasyon? Yumuko si Loeb at sinabi, nalaman namin na siya mismo ang naglaslas ng kanyang lalamunan gamit ang isang hairpin. Tumingin si Zhang Yi sa kanya at sinabing may kalahating ngiti, sa tingin mo ay walang kinalaman sa akin ang pagkamatay niya, di ba? Nang marinig ito, mabilis nang umiti si Loeb at sinabing, mahal na bisita, masyado kang nag-aalala. After a pause, he continued, kahit gusto mo talaga siyang mamatay, hindi naman big deal. Kung tutuusin, paano maikukumpara ang babaeng ganito sa iyong marangal na katayuan? Nagkatinginan si Zhang Yi at iba pa matapos itong marinig, at halatang walang pakialam si Loeb sa tinaguriang asawa ni Pajijesang. Hindi katakataka na hindi mabilang ang mga babae sa paligid ng Pajijesang. Kahit medyo maganda ang ika-27 ginang na ito, siya ay walang iba kundi isang laruan kay Pajijesang. Base sa kanilang nakita at narinig mula nang pumasok sa lugar na may niebe, tila wala silang pakialam sa buhay ng tao dito. Kahit na pinatay ni Zhang Yi ang babae, hindi magkakaaway ang pamilya Paji kay Zhang Yi dahil dito. Tanging si Lian Yu at ang mga babae sa shadow space ang nagalit sa pahayag ni Loeb. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, kahit ano paman, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa atin. Sinabi ni Lebu, ang sinasabi mo ay naniniwala ako na ang iyong natatanging panauhin ay dapat na walang kinalaman sa bagay na ito. Sinabi rin niya, sabi ng Panginoon ng bahay noong umalis siya na darating ang iyong natatanging panauhin ngayon. Ngunit hindi niya ito matatanggap ng personal dahil kailangan niyang dumalo sa isang pulong. Kaya naman hiniling niya sa akin na tanggapin ang lahat ng mga natatanging panauhin sa ngalan niya. Susunod, maaari kang tumingin sa paligid ng bahay ni Podge at pahalagahan ang magagandang tanawin ng bahay ng aking Podge. Alam ni Pajijesang na kung dumating si Zhang Yi, tiyak na susuriin niya kung saan-saan at mangolekta ng katalinuhan. Hindi niya mapigilan si Zhang Yi, kaya maaari rin siyang mag-alok na manguna sa kanya at magkaroon ng magandang impresyon. Nagkatinginan si Zhang Yi at ang iba pa, mayroon silang ganoong plano. Kaya tumango si Zhang Yi, tama, unang beses kong pumunta sa lugar na may niebe, at pinaplano kong tignang mabuti. Ang usapin ni Madam 27 ay pansamantalang pahinga. Si Zhang Yi at ang iba ay nag-ayos ng kaunti at lumabas ng courtyard. Si Loeb ay masigasig na sumunod at kumilos bilang gabay ni Zhang Yi. Hindi tumanggi si Zhang Yi. Sa bagay, malaking lugar iyon at hindi niya pamilyar dito. Walang magandang lugar para Napakalaki ng pamilya ni Paji, at sa lugar na ito kung saan pinagsama ang politika at relihiyon, ang lahat ay puno ng misteryo ng Tantra. Kahit na ang mga bim at mga haligi ng bahay ay pinalamutsyan ng mga sinaunang karakter ng Sanskrit, at ang mga imahe ng Buddha ay inukit sa lahat ng dako. Nakipag-chat si Zhang Yi kay Loeb, sinusubukang kumuha ng ilang impormasyon tungkol sa lugar na may niebe mula sa kanyang bibig. Lalo na ang balita tungkol sa Sangjia Temple, Daxu Mountain at ang Demon Kingdom. Gayunpaman, ang isang taong tulad ni Loeb ay napakamaingat sa pagsasalita, at karaniwang ang sinabi niya ay hindi gaanong naiba sa kung ano ang natutunan ni Zhang Yi ng maaga. Hindi nakaramdam ng pagkadismaya si Zhang Yi, tumingin lang siya sa lupa gamit ang kanyang mga mata. Nang tignan niyang mabuti, napagtanto niya kung gaano kakilakilabot ang lugar na ito. Matapos ang katapusan ng mundo, ang apat na pangunahing pamilya at ang mga puwersa na pinamumunuan ng Sangjia Temple ay ganap na nakontrol ang buong rehiyon ng niebe. Dahil sa gulat ng mga puso ng mga tao, ang kapangyarihan ng Tantra ay lumago ng hindi pa nagagawa.
Ang ilang mga kultura mula sa sinaunang panahon ay nagsimulang muling umunlad. Sa labas, daan-daang tao ang nakasabit sa mga execution racks, at naroon ang mga propesyonal na berdugo na nagbabalat sa kanila at hinuhukay ang kanilang mga laman loob. Nagtatrabaho sila ng may mahusay na konsentrasyon, na para bang sila ay nakikibahagi sa ilang sagradong negosyo. Nang makita niya si Zhang Yi at ang iba pang dumaan, hindi niya namamalayan na tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin at binigyan si Zhang Yi at ang iba ng kakaibang ngiti. Medyo hindi komportable si Zhang Yi sa loob, ngunit sa ibabaw ay tumingin siya kay Loeb nang walang pakialam at nagtanong ng may kalmadong tingin. Kakaiba ba ang food culture dito sa Snowy Plateau? Kahit ang pagkain ng puting karne ay napakaseloso. Nang marinig ito ni Loeb, napangiti siya ng mahina. Hindi na siya nagulat sa madugong eksena sa di kalayuan. Maaaring hindi alam ng mga kilalang bisita na ito ay isang sagradong seremonya. Sagrado? Sumimangot si Liang Yue na may malalim na lamig sa kanyang mga mata. Ang ganoong eksena ay naging dahilan para hindi siya komportable. Marami na siyang nakitang pagpatay, ngunit ang ganitong uri ng eksena ay hindi pa rin siya komportable sa pisikal. Sa katunayan, hindi lang siya, kundi pati sina Zhang Yi, Uncle Yu at Fatih Xu ay hindi gaanong gumaganda. Kung hindi lang sila nakaranas ng napakaraming labanan at nakakita ng napakaraming bangkay, matagal na nila itong naisuka. Ngunit ngayon sa harap ni Loeb at ng iba pa, kailangan nilang kumilos ng mahinahon para hindi sila maliitin. Hindi bababa sa ngayon, narinig ni Zhang Yi ang ilang kababaihan sa anino na nagsusuka ng ligaw. Humalakhak si Loeb, maaaring hindi mo alam, ngunit sa ating tantric sect, ang sakripisyo ay isang sagradong bagay. At ang pinakamataas na antas ng sakripisyo na bagay ay dapat nakatawan ng isang mananampalataya. Hindi magtatagal, gaganapin ang ating pinakamahalagang seremonya ng ritual. Upang ito, ang bawat pamilya ay dapat mag-abuloy ng sapat na dami ng balat ng tao at mga laman loob upang makagawa ng mga mahiwagang artifact. Itinuro niya ang mga bangkay na itinapon, ito ang mga pinakatapat na mananampalataya na napili namin. Tanging ang kanilang balat ng tao at panloob na organo lamang ang makakagawa ng mataas na kalidad na mga sandatang mahika. Huminga ng malalim si Zhang Yi. Sa kabutihang palad, ang built-in na air filtration function ng armor ay nakatulong sa kanya na harangan ang malakas na amoy ng dugo. Ito ay isang kawili-wiling kultural na tradisyon. Mabilis na umalis si Zhang Yi dito nang hindi na nagsalita pa. Kabilang sa maraming sinaunang kultural na pamana ng Huaxu Kingdom, mayroong tradisyon ng sakripisyo ng tao. Para sa mga lokal, ito ay karaniwan. Mayroong kahit ilang mananampalataya na sapat na deboto upang ipagmalaki ang pagiging napili. Ang Tantric Buddhism ay tungkol sa paglinang sa kabilang buhay, kaya ang pagsasakripisyo sa lahat ng bagay sa buhay na ito, anuman ang mga paghihirap na iyong nararanasan, ay maaaring ipakahulugan bilang pamumuhay ng isang buhay tulad ng isang tao sa susunod na buhay. Ang mapagkunwari sa kabilang buhay ay maaaring bigyang kahulugan ng walang hanggan. Ito ang kapangyarihan ng relihiyon. Matapos maglakad ng ilang sandali ang lahat, hindi kalayuan sa lugar kung saan kinuha ang mga bagay na panghain, si Zhang Yi at ang iba pa ay nakakita ng isang lubhang nakakatawang eksena. Sa plaza sa harap ng isang templo, isang dakilang lama na nakasuot ng pulang damit ang nakaupo na naka-cross-legged sa isang bluestone na plataporma. Sa ibaba niya ay pawang mga mananampalataya sa mga punit-punit na damit ngunit may mga debotong mukha. Ikinumpas ng dakilang lama ang kanyang mga kamay at nangaral para sa kanila. Ang layunin ng pagsusumikap sa buhay na ito ay upang makaipon ng merito. Kung mas maraming merito ang iyong naipon, mas maaari kang makapasok sa kanlurang paraiso pagkatapos ng kamatayan. Pagdating ng panahon, ang mga Diyos at Buddha sa langit ay darating upang batiin ka ng personal. Ang daan patungo sa paraiso ay sementadong ginto at hiyas. Nandoon ang lahat ng gusto mo. Walang lamig o gutom at lahat ay mabubuhay ng masaya. Ang malalim na tinig ng mataas na lama ay dahan-dahang umabot sa pandinig ng mga mananampalataya sa ibaba. Ang mga nalilitong mananampalataya ay nasa ulirat na dahil sa sobrang lamig. Ngunit nang marinig niya ang pangako ng dakilang lama tungkol sa kabilang buhay, ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-asa. Ay! No wonder napakahirap ng buhay ko ngayon. Ito ay lumiliko na ito ay isang mahirap na pagsasanay.
Hanggat kaya kong tiisin ang hirap ngayon, makapasok ako sa paraisong mundo at makakamit ang tunay na kaligayahan pagkatapos ng kamatayan. Sa pag-iisip nito, ang kanilang mga puso ay biglang naging mas balanse at nadama nila ang tiwala dahil sapat na ang kanilang pagdurusa. Isang matandang babae na may mga kulubot sa kanyang mukha ang umisi, ipinakita sa kanya ang dalawang natitirang ngipin at patuloy na nakangiti, JJJ. Siya ay kinukutya ang layaw na matatanda. Pinagtawanan niya ang mga tagapangasiwa na binugbog at pinapagalitan siya ng mga la. Bagamat ang mga taong iyon ay nagpapakita ng kanilang kapangyarihan at namumuhay ng magandang buhay sa buhay na ito, tiyak na hindi sila makakapasok sa kanlurang paraiso pagkatapos ng kamatayan. Kaya naman, kapag siya ay nabugbog muli sa hinaharap, pagtatawanan na lamang niya ang mga taong iyon sa halip na magreklamo. Pagkatapos ng kamatayan, mapapanood siya ng mga taong iyon na nasisiyahan sa kanyang sarili sa impyerno, habang siya ay makakaranas lamang ng walang katapusang paglubog sa impyerno. Hayaan mo silang magsisi. Sa pag-isip pa lang, nakaramdam na ng saya at kaginhawaan ang matandang babae kaysa kumain ng buo. Kinuha ng dakilang lama ang isang maliit na tambol mula sa kanyang tagiliran at iniunat ang kanyang kamay upang matalo ito ng mahina. Kailangan mong tubusin ang iyong mga kasalanan. Ang mga mananampalataya ay nagmamadaling nagsabi, nais kong magbayad sala para sa aking mga kasalanan. Kailangan mong magsisi. Gusto kong magsisi. Kailangan mong tiisin. Pagtitiisan ko. Napakapamilyar ni Zhang Yi at ng iba pa nang makita nila ang eksenang ito. Ipinaalala nito sa kanila ang snow worship sect sa Tianhai City. Ang lahat ng relihiyon sa mundo ay gumagamit ng brainwashing upang maikalat ang mga ideya at tanggapin ang mga tao ng kanilang sariling hanay ng mga teorya. Ang mga mananampalataya ay biglang tumingin kay Zhang Yi at sa iba pa, at isang matalim na ngiti ang biglang lumitaw sa kanilang malamig at manhid na mga mukha. Umiling si Zhang Yi, nabaliw na ang mga taong ito. Sinulyapan niya si Loeb sa tabi niya at biglang nagtanong ng may labis na interes. Sa pamamagitan nito, napakamasunurin ba ng mga nasa ibaba? Mabilis na pinagsalikop ni Loeb ang kanyang mga kamay at sinabi, Amitabha, mali ang iyong mga salita. Lahat sila ay gumagawa ng ascetic cultivation. Sinabi ni Liang Yu sa medyo sarkastikong tono mula sa gilid. Kung gayon, bakit hindi kayo at ang Panginoon ng pamilya Paji pumunta sa mahirap na pagsasanay? Ipinikit ni Loeb ang kanyang mga mata at mumiti, ito ay tiyak na dahil naranasan natin ang mahirap na pagsasanay sa ating mga nakaraang buhay na maaari nating matamasa ang mga pagpapala sa buhay na ito. Inilibot ni Liang Yu ang kanyang mga mata at hindi nakaimik sa pagiging sopistikado ni Loeb. Humalakhak si Zhang Yi, itinuro si Loeb, at sinabi kay Liang Yu, kung kakausapin mo ito sa iba, ito ay isang pandaraya lamang. Dahil mayroon silang libu-libong taon ng tradisyon sa paglalaro ng larong ito, natural nilang mapangangatwiranan ang kanilang sarili. May apoy na umaalingaw sa mga mata ni Liang Yu. Matagal na niyang kasama si Zhang Yi at natutong magpigil. Pero may nararamdaman akong dissatisfaction sa puso ko. Akala ko magulo ang outside world, pero hindi ko inaasahan na parang demon world ang lugar na ito, kaya nakaramdam ako ng galit sa loob. Kaya lang mahirap magkaroon ng atake sa harap ni Zhang Yi. Kung hindi, ayon sa kanyang pagkatao, tiyak na papatayin niya ang lahat ng mga salarin dito at palalayain ang mga kawawang surf na ito. Ang mga iniisip ni Liang Yu ay nakasulat sa kanyang mukha, at si Zhang Yi ay hindi masyadong nagsalita nang makita niya ito. Ngunit tumingin si Loeb kay Liang Yu at labis na nagulat. Ang mga mersenaryong inupahan ng Padre de Pamilya ay hindi dapat magkaroon ng mga mapagkunwari sa kanila. Ano ang nangyayari sa babaeng ito? Naguguluhan si Loeb, ngunit wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Hinintay na lang niyang obserbahan ang mga taong ito ngayon at magsumbong kay Paji Jesang. Si Zhang Yi at ang iba ay gumugol ng kalahating araw sa paglibot sa teritoryo ng pamilya Paji. Ngunit ang pangunahing lugar ng Sala City, ang Sangye Temple sa sentrong pampulitika at relihiyon, ay hindi binisita. Dahil masalimuot ang sitwasyon doon ngayon, ito ay sama-samang pinamamahalaan ng 4 na malalaking pamilya sa pangalan. Gayunpaman, ang may-ari ng libing at si Chaiba ay parehong miyembro ng pamilyang Yashelangtai, kaya hindi angkop para kay Zhang Yi, na isang mersenaryo ng pamilyang Paji, na pumunta doon. Hindi ito pinansin ni Zhang Yi. Nakagawa na siya ng desisyon sa isip niya. Hindi masyadong maginhawang gumalaw sa maghapon.
Sa gabi, pupunta siya at titingnan ng malapitan. Matapos maglibot ng mahabang panahon, bumalik si Zhang Yi at ang iba pa para magpahinga at saka hinintay na bumalik si Paji Kelsang. Pagkapasok niya sa silid, hinampas ni Liang Yu si Long Ming sa kanyang kamay ng malakas sa mesa. Impyerno ang lugar na ito. Galit na sabi niya kay Zhang Yi na may malamig na mukha. Hindi na tayo dapat bumalik. Dapat sirain ang ganitong lugar. Walang nanonood sa labas sa oras na ito, at lumabas din si Yang Xingxin at ang iba pa sa shadow space. Gayunpaman, ang mga mukha ni Zhu Haimi at Yang Xia ay sobrang maputla. Sila ang nagsuka sa anino na kalawakan kanina lang. Ngayon lang sila nakakita ng ganoong kalupit na eksena sa kanilang buhay, at hindi nila ito matiis sa kanilang mga puso. Sa paghahambing, si Zucker ay nagsagawa ng napakaraming operasyon na wala na siyang gaanong pakiramdam para sa mga organo ng tao at kaya pa niyang makayanan ito. Sa harap ng galit ni Liang Yu, hindi nagsalita si Zhang Yi, ngunit unang nagsalita si Yang Xingxin. Sa tingin mo, paano magiging mas malakas ang ibang mga lugar? Kahit na mapuksa ang pamilya Paji, nananatili pa rin ang dominasyon ng Tantric Buddhism. Ang mga tao rito ay magpapaalipin pa rin bilang mga baboy at aso. Bukod dito, tumingin siya kay Liang Yu na may nakakatakot na makatwirang tingin. Ang ugat ng lahat ng mga problemang ito ay hindi lamang ang kasamaan ng kalikasan ng tao, ngunit may kaugnayan din sa kapaligiran. The lack of supplies will inevitably lead to this result. Kaya lang mas straightforward ang approach nila. Ibinuka ni Liang Yu ang kanyang bibig, ngunit saglit na hindi niya mapabulaanan. Ang mga katulad na sitwasyon ay hindi pa nangyari noon sa Tianhai City. Ngunit nang maglaon, dahil sa pag-iral ni Zhang Yi, ang mga tao sa kanlungan ay nagkaroon ng sapat na pagkain at damit, at nagkaroon ng ilusyon si Liang Yu na bumalik sa isang matatag na buhay sa modernong panahon. Ngunit sa katunayan, ang kaguluhan ng katapusan ng mundo ay umiiral pa rin, at ang kompetisyon sa pagitan ng mga tao ay magiging mas matindi, hindi hihina. Huminga ng malalim si Liang Yu, ngunit ang ginawa nila ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na pumapatay sila ng walang dahilan. Ito ay hindi makatao. At saka, ang mga bagay sa ibabaw ay napakalupit na. Hindi ko maisip kung gaano karaming mga malilim na bagay ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Sa pagkakataong ito, tumayo si Zucker upang suportahan ang pahayag ni Liang Yu. Magiging magulo pagkatapos ng katapusan ng mundo, ngunit ang sitwasyon sa Sara City ay masyadong masama. Kung tutuusin, ito ang sentro ng Southwest Region. Ito dapat ang lugar na may pinakamaraming mapagkukunan. Tulad ng Shengjing City at Blizzard City, hindi kailanman nagkaroon ng mga nakakatakot na eksena. Bahagyang kumunot ang noo niya at dahan-dahang sinabi, palagi kong nararamdaman na may kakaiba sa lugar na ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naroroon ay tumingin sa isa't isa ng mabangis, at maging si Zhang Yi ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Naramdaman mo rin ba? Tumingin si Zucker sa lahat, sa tingin ko naramdaman na ng lahat. Lahat ng tao dito ay abnormal. Sa kwarto, nagkatinginan ang lahat at hindi nagsalita ng matagal. Sa wakas, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Zhang Yi. Sinabi sa kanila ni Zhang Yi bago pumunta dito na gagawin lamang niya ang kanyang sariling mga layunin nang hindi nakikialam sa anumang bagay sa lokal na lugar. Kahit na ang kanilang kuponan ay nagtataglay na ng napakalakas na lakas, hindi na kailangang maging kaaway ng buong puwersa sa antas ng distrito. Tutal may ipsilon din dito. Umupo si Zhang Yi sa sofa, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod at sinusuri ang lahat. Huwag gumawa ng mga bagay na hindi kailangan. Muli niyang idiniin, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya. Ngunit ngayong narito na tayo, kailangan nating malaman kung anong uri ng kapaligiran ito dito. Ngayong gabi, lalabas ako para imbestigahan ang Sangjia Temple at Daksu Mountain. Sa oras na yon, itinuro niya si Liang Yu, Liang Yu, tulungan mo akong imbestigahan ang pamilya Paji. But remember, just observe, don't disturb anyone. People. Now Liang Yu's power index has increased to 9,800 points. Looking at the entire snowy plateau, there are only few people who can beat her. In addition, she is from a special security department and is extremely good at reconnaissance and counter-reconnaissance. It's perfect for her to do this job. Liang Yu immediately nodded vigorously, I will. Others will just eat and drink at home and wait for news. Don't worry, no matter how chaotic this place is, we are all safe.
Zhang Yi comforted everyone with a smile. Everyone feels quite reassured. After all, Zhang Yi is here and they can leave as soon as they encounter any problems. Zhang Yi asked everyone to go back and rest separately. There was no need to be too nervous because of today's experience. However, Yang Xingxin stayed and wanted to chat with Zhang Yi alone. Kuya, bakit bigla mong hiniling kay Teacher Layang na imbestigahan ang pamilya Puji? Tumingin si Yang Xingxin kay Zhang Yi daw na may maningning na mga mata. Ayon sa kanilang orihinal na plano, ang iba ay tumahimik at nag-iisa si Zhang Yi sa Daksu Mountain at Sangjia Temple. Ang ibang mga bagay ay hindi pinapansin. Malinaw, pansamantalang ideya ni Zhang Yi na hayaang kumilos si Liang Yu. Bahagyang umiti si Zhang Yi at sinabing may malalalim na mata. Iyon ay dahil wala tayong masyadong alam sa lugar na ito bago tayo pumunta rito. Pero ngayon, pakiramdam ko ay hindi ganoon kadali ang pamilya Paji. Masyadong kakaiba ang nangyari ngayon. Lalo na ang babaeng nagpakamatay at ang mga serf na may kakaibang ekspresyon ay palaging nagbibigay kay Zhang Yi ng matinding nakakatakot na pakiramdam. Dahil sa kanyang karaniwang pag-iingat, dapat alamin ni Zhang Yi kung anong mga hindi kilalang sikreto ang nakatago dito para maging komportable siya. Walang lakas ng loob si Paji Jesang na magplano ng isang ipsilon. Sinabi ni Yang Xingxin kay Zhang Yi, maliban kung mayroong Sangjia Temple na nakatayo sa likod mo. Si Zhang Yi ay nakagawian na hinihimas ang likod ng kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay naging maingat at nanlamig. Kaya kailangan kong malaman ang lahat. Ang maputik na tubig sa Snowy Plateau ay hindi ganoon kadali. Dapat tayong maging maingat sa bawat hakbang. Hindi na bumalik si Paji Jesang sa bahay ni Paji hanggang sa makalipas ang alas 8 ng gabi. Napapaligiran ng isang malaking grupo ng mga personal na gwardiya, dumating siya sa pintuan ng bahay ni Podge, at saka mabilis na naglakad papasok na nakasuot ng malaking balabal. Naghihintay na si Loeb sa pintuan. Sir, nakauwi na po iyong mga distinguished guests. Ayon sa bilin mo, inayos ko na sila ay manatili sa mga silid na espesyal na inihanda para sa kanila. Ang bigot ni Paji Jesang ay nanginginig, at ang kanyang mukha ay puno ng isang nasasabik ng ngiti. Basta nandito sila, dalhin mo ako para makita sila dali. Napatingin si Loeb sa nagulat na ngiti sa mukha ni Paji Jesang na may pagdududa sa mukha. Sir, although I know they are distinguished guests. But what kind of guests deserve you to treat them like this? Si Paji Jesang ay isa sa pinakamakapangyarihang figura sa buong Southwest region. Kahit na ang pamilya Yashelangtay ay naging mas malaki ngayon, kahit na may burial master sa kamay, hindi nito kinuha ang pamilya Paji sa loob ng 2 taon. Hanggang ngayon, kahit na madalas magreklamo si Paji Jesang kay Zhang Yi, ang kanilang background ay nakakatakot pa rin sa lahat. Sumulyap si Paji Jesang kay Loeb at sinabing, hindi ito isang bagay na dapat mong tanungin. Sa sobrang takot ni Loeb ay mabilis siyang napaluhod, Guro, alam kong mali ako. Malamig na umuso si Paji Jesang, bumangon ka at sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari ngayon. Ang pagkakakilanlan ni Zhang Yi ay isang pangunahing sikreto na tanging si Paji Kelsang at ang kanyang personal na bodyguard na si Solang Jeji ang nakakaalam. Gayunpaman, si Loeb ay isa ring direktang miyembro ng pamilya Paji at tiyuhin ni Paji Jesang ayon sa kanyang seniority. Kung may iba pang nagtanong nito ngayon, natatakot ako na sila ay kinaladkad palabas upang sumamba sa langit. Kumakabog ang puso ni Loeb, pero ikinuwento pa rin niya ang lahat ng nangyari ngayon sa maayos na paraan. Kasama ang pagdala kay Zhang Yi at iba pa upang bisitahin ang bahay ni Paji, pati na rin ang usapin ng namatay na si Imra 27. Bahagyang bumagal si Paji Jesang at tumingin kay Loeb na nakakunot ang noo. Patay na si Jelsang Medo. Tumango si Loeb. Tanong ni Paji Jesang sa malamig na boses, bakit siya lumitaw sa silid ng kilalang panauhin? Nanginig ang katawan ni Loeb, Imra 27 is your most beloved wife, so the guards there don't dali siyang pigilan. Malamig na bumuntong hininga si Paji Jesang, patayin ang lahat ng mga gwardiya na responsable sa pagbabantay ngayon. Gagamitin lang sila para punan ang sakripisyong bahagi ng magic weapons na ginawa sa Sangjia Temple. Pero kailangan pa bang imbestigahan ang pagkamatay ni Madam? Pansamantalang tanong ni Loeb. Pinikit ni Paji Jesang ang kanyang mga mata at hindi sumasang-ayon, babae lang. Kung magustuhan ito ng kagalang-galang na panauhin, maaari kong bigyan siya ng 100. Napalunok si Loeb. Naunawaan na niya ngayon kung gaano kahalaga ang mga tagalabas na yon kay Paji Jesang.
Pagkabalik ni Paji Jesang, dumiretso siya sa tirahan ni Zhang Yi nang walang tigil saglit. Hindi nagtagal, ang mga tauhan ng depensa dito ay pinalitan lahat ng kanyang mga personal na gwardiya. Ang mga orihinal ay na-clear ng mabilis at tahimik na walang iniwan na bakas. Hiniling ni Paji Jesang sa lahat na manatili sa labas at dinala lamang si Solangeji sa looban. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, nagbago ang ekspresyon niya at sumigaw ng may matinding sigasig, "O, mga kaibigan ko na nanggaling sa malayo. Nandito ka na sa wakas. Sa tingin ko, hindi ka makatulog araw-araw sa iniisip mo at mabibilang mo ang mga bituin sa langit." Binuksan ni Zhang Yi ang pinto at todo ngiti siya nang makita ang masigasig na taong brasa na si Paji Jesang. "Master Pudge, long time no see." Lumapit ang pinuno ng pamilya Paji at mainit na nakipagkamay kay Zhang Yi. "Don't be so polite, just call me Eli and my name Jesang. We are not outsiders." Puno ng sigla ang mukha ni Paji Jesang at naningkit ang mga mata ng ngumiti. Pagkatapos ay sinabi niya ng may paghingi ng tawad, "I'm really sorry. Napatawag lang ako para dumalo sa discussion meeting ng Chuanzhao Dharma Assembly. Ito ay isang bagay na hindi ko matatanggihan bilang pinuno ng pamilya Paji. Kung hindi, tiyak na isasama ko si Paji. Personal kang sasalubungin ng pamilya ko sa pasukan ng Snowy Plateau." Masiglang hinila ni Paji Jesang ang braso ni Zhang Yi, paumanhin sa hindi magandang mabuting pakikitungo, "Ngunit naghanda ako ng pinakamasarap na hapunan para sa iyo, kaya't mangyaring siguraduhin na kumain kasama ako." Mahiwagang sinabi niya kay Zhang Yi, "Sinabi ko na sa iyo noon, narito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Mahirap lang makuha ang mga sangkap. You are in for a treat this time." Kinain na talaga ni Zhang Yi at ng iba ang pagkaing dala nila. Ngunit ang hapunan ni Paji Jesang ay malinaw na hindi lamang para sa pagkain. Una, upang talakayin ang mga usapin sa hinaharap kay Zhang Yi, at pangalawa, upang ipahayag ang paggalang kay Zhang Yi at sa iba pa. Sumusunod si Zhang Yi sa prinsipyo na ginagawa ng mga bisita ang gusto nila, at napaka-curious din niya sa kanyang puso kung gaano kasarap ang tinatawag na mga local specialty. Hindi nagtagal, binuksan ni Paji Jesang ang mga mata ni Zhang Yi. Sa napakalamig na talampas ng nyebe, nagdaos ng engranding party ang pamilya Pudge. Sa marangyang malapalasyong bahay na yon, isang malaking bilog na mesa ang nakalagay, at lahat ng uri ng mga delicacies ay inihain. Ang mga katulong na naglilingkod sa paligid niya ay pawang nakasuot ng manipis na damit, at bawat isa ay may magandang mukha. Matapos itong makita ni Zhang Yi, gusto lang niyang magbuntong hininga sa kanyang puso, lahat ng 5 Olympic rings ay natipon dito. Dahil ang mga kagandahang ito ay kinabibilangan ng lahat ng uri ng kulay ng balat at lahi. Walang sumabay sa kanila sa marangyang hapunan, tanging sina Paji Jesang, Zhang Yi at iba pa. Habang nakaupo ang lahat, nagsimulang tumugtog ang musika, at ang mga mananayaw mula sa pinakapropesyonal na Snowy Folk Band ay nakayapak sa sala, at pagkatapos ay sumayaw ng kaakit-akit. Hindi ugali ni Zhang Yi ang manood ng sayaw tuwing weekdays. Kahit na may pagkakataon, pinapanood niya ito sa re. Para sa ganitong uri ng pagganap, siya ay palaging subconsciously caught sa pamamagitan ng ito, pakiramdam na ito ay hindi kawili-wili. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nanood siya ng ganitong uri ng malakihang sayaw offline. Ang mga mananayaw na iyon na kasing lambot ng mga pansit at mahahabang binti na nagpe-perform sa harap niya ay may mga katawan na parang hindi alam kung saan sila titingin. Ngumiti si Paji Jesang at sinabi kay Zhang Yi at sa iba pa, "Kung ano ang gusto mo, maaari mo itong ibalik sa kama pagkatapos ng piging. Huwag maging magalang." Bahagyang ngumiti si Zhang Yi, iniisip ang ika-27 babae sa kanyang isipan, at sinabing, "Hindi na kailangan, wala akong ganoong uri ng makamundong libangan." Si Zhang Yi ay hindi maglalakas loob na ilagay ang taong inayos ni Paji Jesang na lumapit sa kanyang kama. Sino ang nakakaalam kung magkakaroon ng anumang mga problema? Mag-ingat, ang mga lalaki ay mas mahina kapag sila ay nasa kama o nasa banyo. Si Fatih Xu at Uncle Yu ay medyo naantig, ngunit nang malaman ni Fatih Xu na si Zhu Haimi ay nasa shadow space ni Muyan, kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Pangalawa, lahat ng ginagawa ni Fatih Xu ay nakasalalay sa ugali ni Zhang Yi. Hindi ito gusto ni Zhang Yi, kaya hindi man lang siya nangahas. Nakayuko lang siya at tahimik na pumitas ng kanin sa silver bowl. Tumango si Paji Jesang at sumang-ayon, "Karapat-dapat kang maging bayani habang buhay. Tunay kang kakaibang tao."
Nagkaroon ng piging ang lahat at nagkwentuhan tungkol sa mga paksa na hindi masyadong sensitibo. Kararating lang ni Zhang Yi at ng iba pa sa lugar na may niebe, at ang bait-bait pa ni Paji Jesang. Itinuro niya muna ang mga ito sa pagkain at inumin, at pagkatapos ay nag-usap tungkol sa iba pang mga bagay. Ngunit may isang bagay na masasabi, ang pagkain na ito ay mas masarap kaysa sa kung ano ang mayroon Nagtanong si Zhang Yi, ang pagkain ito ay dapat pa rin ang gumawa ng iyong mahalagang chef, tama ba? Nang marinig ito ni Paji Jesang, ngumiti siya ng buong pagmamalaki at sinabing, siyempre. Si Luodan ang pinakamahusay na chef sa ating niebe na rehiyon, at ang mga pagkain na inihahanda niya ay maaaring gamitin sa paghahandog sa mga Diyos at Bodha. Pagkasabi nito, bumulong si Paji Jesang, dapat handa na ang masarap na ulam. Lahat, ang pinakamasarap na ulam na inihanda para sa iyo ngayon ay ihain na. Maaasahan mo ito. Nang sabihin ito ni Paji Jesang, hindi napigilan ng kanyang mga mata na lumiwanag. Ang mga sangkap para sa pagkain nito ay napakahirap ihanda, at kahit ako ay bihirang magkaroon ng oras upang kainin ang mga ito. Inabot niya at dinampot ang kutsilyo, umaasang-umaasa. Nagkatinginan sina Zhang Yi, Fa Tixu at Liang Yu na naging mas curious. Sa mga tuntunin ng pagkain, siyang siya ay maaari lamang ituring na kalahating estranghero. Ibinaba ng mga kasambahay ang kanilang mga ulo at malumanay na napalunok, naging magulo ang mga galaw ng mga mananayaw at nagsimulang masira ang musikang tinutugtog ng mga musikero. Ngunit walang nakapansin dito. Ang atensyon ng lahat ay nasa daanan mula sa kusina. Sa gitna ng mga mata ng lahat, mabagal na naglakad na may dalang trolley ang isang lalaking nakasuot ng puting uniforme ng chef. Ang kanyang buhok ay maayos na sinuklay sa isang 3 kapat na haba, ngunit ang kulay abo na buhok ay hindi nagpapatanda sa mga tao. Ang kanyang kilos ay solemn at matikas. Itinulak niya ang cart sa hapagkainan, at lahat ay naakit sa pagkain sa dining cart na itinulak niya. Kahit na pinaghihiwalay sila ng mga plato, bumuhos pa rin sa ilong ng lahat ang nakakaakit na bango kaya nahihirapan itong magtago. Biglang napatayo ang matabang katawan ni Paji Jesang. Hinawakan niya ang kutsilyo at nagmamadaling sinabi kay Luodan, Luodan, pakibahagi ang pagkain para sa lahat. Magalang na tumango si Chef Luodan sa lahat, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at binuksan ang takip ng hapunan. Kung ito ay isang animation, magkakaroon ng gintong liwanag na sumisikat sa kalangitan sa oras na ito, at pagkatapos ay lilitaw sa isipan ng lahat ang larawan ng isang magandang musikero na tumutugtog. Siyempre, hindi talaga nagpakita ang mga bagay na iyon. Ang nakadisplay sa harap nila ay isang plato ng sobrang pinong karne. Puti, malambot at waxy, naglalabas ito ng halimuyak na umaakit sa kaluluwa. Ngunit ang ekspresyon ni Zhang Yi ay nagbago sa isang iglap. Kanina pa natatakpan ng hood ang pagkain kaya hindi niya naramdaman. Ngunit ngayon, ang amoy sa wakas ay nagpapaalala sa kanya kung ano ito. Naalala niya ang kanyang mga araw sa Yuelu Community mahigit 2 taon na ang nakalipas. Isang katulad na aroma ang pumuno sa hangin nang sunugin niya ng apoy ang kanyang masasamang kapitbahay. Bagamat perpekto ang kakayahan ni Luodan sa pagluluto, si Zhang Yi, na may matalas na pang-amoy, ay hindi papansinin ang pamilyar na lasa. Tahimik na ibinaba ni Zhang Yi ang kanyang chopstick at tiningnan ng malalim si Paji Jesang na nagniningning ang mga mata. Master Pudge, bibigyan mo ba kami nito? Dahil sa pagkain inihain ni Chef Luodan, hindi mayalis ng lahat ang kanilang mga mata. Maging sina Liang Yu, Fa Tixu at Uncle Yu ay nabighani sa masarap nitong lasa. Si Zhang Yi lang ang nakapansin na may mali. Ito ay hindi dahil ang iba ay mabagal, ngunit dahil pinoprotektahan ni Zhang Yi ang iba ng napakahusay na ang mga miyembro ng koponan, ay hindi kailangang maranasan ang malupit na problema ng kakulangan ng pagkain. Sa makatuwid, hindi nila naiintindihan ang ganitong uri ng paghinga. Ibinaba ni Zhang Yi ang kanyang chopsticks at tumingin kay Paji Jesang, na may ekspresyon sa kanyang mukha na tila nakangiti ngunit hindi isang ngiti. Sandaling natigilan si Paji Jesang, saka ngumiti at sinabing, natatakot ako na hindi mo alam na ang delikasi na ito ang pinakamasarap na specialty ng ating talampas na nababalutan ng niebe. Kahit na para sa pagsamba sa mga Diyos at Bodha, ang pinakamahusay na kalidad ng mga materyales ay gagamitin upang gawin ito at ipadala ito sa Sangjia Temple. Kung hindi dahil sa mga natatanging panauhin na tulad mo, bihira akong makakain nito minsan. Para lang ihanda ang mga sangkap, kalahating taon na akong naglilinang.
Nakita ni Liang Yu at ng iba pa na mali ang ekspresyon ni Zhang Yi at tumingin sa kanya ng may kahina-hinala. Nagkaroon ng mas matalas na pakiramdam sina Liang Yu at Uncle Yu sa unang pagkakataon. May napansin sila, ngunit hindi sila sigurado tungkol dito, ngunit inilapag din nila ang mga chopsticks sa kanilang mga kamay. Anong meron? Tanong ni Liang Yu na nakaupo sa tabi ni Zhang Yi sa mahinang boses. Bahagyang umiti si Zhang Yi, wala lang, hindi lang ako mahilig kumain ng puting karne. Matapos marinig ang salitang ito, agad na binago ni Liang Yu at Uncle Yu ang kanilang mga ekspresyon. Pagtingin ko sa malaking plato ng puti at malambot na pagkain, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito pala ang tinatawag na top delicacies ng Pajijesang. Nanatiling tahimik si Zhang Yi at nakangiting sinabi kay Pajijesang, iba talaga ang mga katangian ng tantra. Gayunpaman, naiintindihan ko ang kabaitan ng pinuno ng pamilya Paji, ngunit sa palagay ko ay mas mabuting iwasan ang bagay na ito. Hindi ako sanay. Nag-cross arms si Zhang Yi at walang balak na kunin muli ang chopsticks. Si Fatiksu lang ang mukhang nalilito, hindi alam kung ano ang nangyayari. Siya ay isang mahusay na kumain, at siya ay pa rin ng kaunti at ubili na humiwalay sa masarap na pagkain. Baka sa mukha ni Pajijesang ang pagtataka. Makikita mula rito na hindi niya sinasadyang ihain ang pagkain ito para kasuklam-suklam si Zhang Yi, ngunit taos pusong inisip na ito ay isang magandang bagay at nais na ibahagi ito kay Zhang Yi. Ngunit ito ang pinaka-nakakatakot. Sapagkat nangangahulugan iyon na itinuturing ni Pajijesang, o karamihan sa mga tao sa buong rehiyon ng Niebe, ang kaugaliang ito sa pagkain bilang isang normal na bagay. Sa wakas ay naunawaan na ni Zhang Yi sa kanyang puso kung saan nagmula ang discomfort na naramdaman niya habang tumatambay sa bahay ni Paji sa maghapon. Tumingin si Lodan kay Zhang Yi, biglang yumuko at sumaludo, at pagkatapos ay nagtanong, mahal na panauhin, hindi ka ba nasisiyahan sa aking pagkain? Pakisabi sa akin, bilang isang chef, responsibilidad kong hindi masiyahan ang mga bisita. Pagpapabaya sa tungkulin. Tumingin sa kanya si Zhang Yi na may banal na mukha, bahagyang umiti at winagayway ang kanyang kamay. It's not your problem, it's just that personally can't accept the ingredients. It's not a big deal. Just like us, may mga taong hindi kumakain ng muton at coriander. Walang kinalaman yan sa husay mo sa pagluluto, kaya't huwag mo itong isapu. Si Fatiksu ay medyo ayaw pa ring sumuko sa oras na ito. Siya ay masyadong matakaw, kaya tinanong niya si Zhang Yi, Boss, mayroon ka bang ayaw mong kainin? Medyo mabango ang ulam na ito para sa akin. Sayang at hindi ito kinakain ng lahat. Tumingin si Zhang Yi kay Fatiksu, itinaas ang kanyang kilay, at sinabing may kalahating ngiti, maaari mong subukan ito kung gusto mo. Si Fatiksu ay hindi isang taong marunong mag-obserba ng mga damdamin ng mga tao. Bukod dito, ang pagkain ay ginawa ng isang dayuhan, na kung saan ay napakatukso sa kanyang sarili. Hindi napigilan ni Fatiksu na sabihin kay Lodan, gusto kong matikman. Parehong tumingin sina Liang Yu at Uncle Yu kay Zhang Yi na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, nagtataka kung bakit hindi pinigilan ni Zhang Yi si Fatiksu. Hindi nila alam na hindi rin nakaimik si Zhang Yi. Ngayong sinabi na ang mga salita, alam na ng lahat kung anong uri ng pagkain yon, ngunit si Fatiksu ay hindi. Hindi naging madali para sa kanya na ihayag ang katangian ng pagkain sa harap ni Pajijesang. Nagbahagi si Lodan ng isang piraso ng karne para kay Fatiksu. Tinignan ni Fatiksu ang puting pagkain sa kanyang harapan, nagningning ang kanyang mga mata, kinuha niya ang kanyang chopsticks, at nagsimulang kumain. Hindi talaga kinaya ni Zhang Yi sa pagkakataong ito. Kumain ka talaga? Ilalagay na sana ni Fatiksu ang karne sa kanyang bibig, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Zhang Yi, tumingin siya sa kanya ng blanko. Boss, anong meron? Pinunasan ni Zhang Yi ang kanyang ilong at sinabing, naaalala ko na hindi ka mahilig sa karne ng tupa. Sinabi ni Fatiksu, kumakain ako ng karne ng tupa. Matalim ang tingin ni Zhang Yi sa kanya. Iyan ang uri ng karne ng tupa na nakita natin ngayon. Wala ka bang katay ng tupa sa iyong bayan? Pagkasabi nito, biglang naisip ni Fatiksu ang nilalaman ng kanilang chat sa maghapon. Biglang nanginig ang kanyang kamay at nahulog ang piraso ng karne sa mangkok. Namutla ang mukha ni Fatiksu at muntik na siyang mahulog sa lupa gamit ang kanyang upuan. Buti na lang at napahawak si Uncle Yu sa likod ng upuan niya para pigilan siya sa paggawa ng kalokohan. Ibinuka ni Fatiksu ang kanyang bibig, halos umiiyak.
Actually muntik na siyang kumain ng ganyan. Kumunot ang noo ni Paji Jesang at nalilitong tumingin kay Zhang Yi at sa iba pa. Pagkatapos mag-isip sandali, tinapik niya ang kanyang ulo at sinabing, mukhang iba ang ugali sa labas dito. Hindi napigilan ni Zhang Yi at Liang Yu na kulutin ang kanilang mga labi. Snowy Plateau, kailan ka nagkaroon ng ganitong ugali sa pagkain? Ibinaba ni Paji Jesang ang kanyang ulo at bumulong, siguro nagsimula ito 2 taon na ang nakakaraan. Sinulyapan ni Ludan si Zhang Yi at ang iba pa na may kakaibang tingin, pagkatapos ay tahimik na itinulak palayo ang dining cart at lumapit kay Paji Jesang. May gustong sabihin pa noon si Paji Jesang, ngunit nang itulak sa kanyang harapan ang pagkain ay hindi na niya napigilan ang sarili. Dahil magalang ka, tatapusin ko ito mag-isa. Hindi man lang siya gumamit ng kutsilyo, kinuha lang niya ito gamit ang kanyang kamay, pinunit ang plato ng karne at itinapat sa kanyang bibig. Kahit na nakita ni Zhang Yi at ng iba pa ang malaking mundo, ang eksena ngayon ay kakaiba kaya hindi nila maiwasang matakot. Si Paji Jesang ang pinuno ng angkan at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Southwest Region. Hindi naman siya gutom, pero bakit gusto rin niya ang ganitong pagkain? Sa pag-isip nito, walang kamalay-malay na sumulyap si Zhang Yi sa chef na si Ludan sa tabi niya. Wala siyang masyadong sinabi. Ano ang kinalaman ng mga lokal na katangian sa kanya? Kinuha ni Zhang Yi ang chopsticks sa kanyang kamay at ipinagpatuloy ang pagkain sa mesa. Nakakita na siya ng malalakas na hangin at alon, at ngayon ay nakaya na niya ang lahat ng mahinahon. Tumingin si Liang Yu kay Zhang Yi nang may paghanga. Anyway, wala siyang makakain sa mga oras na ito, medyo sumakit lang ang tiyan niya. Okay naman sina Uncle Yu at Fatiksu. Ang isa ay mas malakas sa pag-isip, pagkatapos ng lahat, siya ay isang veterano sa loob ng maraming taon. Isa pa ay sadyang walang puso. Makalipas ang ilang sandali ay hindi pa rin niya natatanggi ang masasarap na pagkain sa mesa. Gutom na yata siya. Maya-maya pa ay natapos na ang pagkain. Grabe ang gana ni Paji Jesang. Kinain niya mag-isa ang lahat ng malaking plato ng karne. Ang kanyang mga kamay, kalahati ng kanyang mukha, at ang kanyang damit ay nabahiran ng mantika.